Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tila tail wagging the dog. Yan ang sagot ng Pangulo sa kondisyong inihingi sa kanya ni Pastor Kibuloy para sumuko. Sabihin, tila pinapasunod daw ni Kibuloy ang gobyerno sa kanyang gusto. Gate ng Justice Department, hindi maaring magpataw ng kondisyon ng pastor. Sabi naman ng PNP, maaring arestuhin kahit ng sibilyan si Kibuloy. At nakatutok si Ian Cruz. For generations to come. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na magiging patas ang proseso laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy na naharap sa kasong child abuse. Hindi raw dapat mangamba si Kibuloy na makikialam sa kanya mga kasong Amerika kung saan siya wanted ng Federal Bureau of Investigation o FBI para sa mga kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, coercion, sex trafficking of children, conspiracy at bulk cash smuggling. To Pastor Kibuloy, we've known him for a very long time, and ang mapapangako ko, all the proceedings will be fair. Now, as to the involvement of the United States, malayo pa yan eh. That's going to take years. So I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. Naunang sinabi ni Kibuloy na susuko lamang siya kung titiyakin ng gobyerno na hindi makikialam sa kanyang kaso ang Amerika. It seems to me a little bit tail wagging the dog, tawag, na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. So, I mean, we will exercise all the compassion to Pastor Kibuloy. Sa isang statement, sinabi naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi maaring magpataw ng anumang kondisyon si Kibuloy para sa kanyang pagsuko. Ang dapat daw na sinusunod ay ang nakasaad sa batas na umiiral para sa lahat. Sa halip, hinikayat ni Remulla si Kibuloy na harapin na lang ang mga inihaing kaso laban sa kanya. Tiniyak din ni Remulla ang kaligtasan ni Kibuloy. Binatikos naman ni Senadora Risa Ontiveros ang audio message kamakailan ni Kibuloy kung saan niya muling inilatag ang kondisyon sa pagsuko at pagtanggi niyang dumalo sa pagdinig ng Senado. Pastor Kibuloy, lumabas ka na sa lungga mo. Tutal, nagpapa-interview ka naman sa mga vlogger. Magpa-interview ka na rin sa amin sa Senado. Wala kang katiting na ebidensya laban sa aming mga matatapang na witnesses. At wala kang karapatan. Siraan ang Senado at ang mandato nito. Ang PNP, sinabing pinag-aaralan na ng Firearms and Explosives Division na suspindihin o revoke ang lisensya ni Kibuloy na nagmamay-ari ng 19 na armas. Pero dahil itinuturing ng fugitive si Kibuloy, maaari na raw siyang arestuhin kahit ng isang sibilyan. Kung isang sibilyan po ay makikita po ang isang tao na wanted po, ay po pwede po itong gamitin para siya po ay arestuhin. Ang sino man pong individual na magkakanlong sa isang taong alam po niya na ito po ay wanted at pinaghahanap po ng batas, ay maaari po siyang maharap sa kaso obstruction of justice po. Sinaysika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Kibuloy sa usaping ito sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Hindi sinanto ang convoy ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa hulihan dahil sa pagdaan sa EDSA Busway. Aminado siyang mali ang ginawa, kaya naglaan siya ng pabuya sa mga sumitang tauhan ng MMDA. Nakatutok si June Veneracion. Bus-lane yan. Agad pinara ng mga tauhan ng MMDA ang sasakyang ito at kanyang kakonvoy dahil sa iligal na pagdaan sa EDSA bus lane kaninang umaga. Pagbukas ng passenger door sa harapan, bumungad si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Sabi niya nagmamadali lang siya, tapos sabi niya kung bigyan na lang daw yung lisensya ng driver. Nagpatiket naman po. Parehong natikitan ang dalawang driver ng convoy ni Singson. Tig 5,000 multa ang babayaran nila. Ang gusto lang naman po namin is ipatupad ang tama. And we want to implement the rules, we want to implement the law ng fair and square po para sa ating mga kababayan. Sa isang video na in-upload ni Singson sa kanyang Facebook account, humingi siya ng paumanhin sa kanilang nagawa.
I'm very sorry at hindi sinasadya dahil nag-overtake daw yung driver. Hindi naman sa bus lane mismo, nag-overtake lang sa... Hindi nakasarayo kasi bukas. Nag-overtake. Anyway, hindi dapat tularan. Bilang pagkilala sa tamang pagganap sa kanilang tungkulin, magbibigay daw ng pabuya si dating Governor Chavit Singson sa mga MMDA enforcer na nanghuli sa kanila dahil sa paggamit sa EDSA bus lane. Binanggit naman niya yan sa hiwalay kong panayam. Pinapahanap ko na si Chairman Artes, magpapadala ko ng 100,000 premyo sa mga nanghuli para ma-encourage silang huliin lahat. Walang dapat above the law. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng MMDA sa sinabing ito ni Singson. Mapapansin sa sasakyan ni Singson na sa lugar na lagayan dapat ang license plate, Baluarte Motorworks ang nakalagay. Meron ding blinker. Walang plaka yun, bagong gawa. Bulletproof cars, bagong-bago, kaya wala pang plaka. May mga papeles na pero hindi pa na-retro dahil tinetest pa. Isa lang ang convoy ni Singson sa 22 sasakyang natikitan sa loob lang ng 1 oras na operasyon ng MMDA sa EDSA Busway. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Mahigit pisong big-time oil price hike na naman ang sasalubong sa mga motorista bukas. Ayon po sa Energy Department, naabot na ang kondisyon para bigyan ng fuel subsidy o ayuda ang mga driver. Pero hiling ng ilang tsuper, magtaas pasahe na lang. Nakatutok si Mark Salazar. Mahigit piso kada litro ang panibagong taas presyo ng diesel, gasoline at kerosene. Mabigat sa bulsa ng mga tsuper ang mahigit piso at 50 sentimos na taas presyo sa diesel na pinakamalaki simula nitong Enero. Ito na rin ang pang-8 taas presyo ng diesel ngayong taon. Sabi ng Energy Department, matagal nang naabot ang kondisyon para mamahagi ng ayuda sa mga driver ng public transportation. Last month, nag-certify na ho ang DOE to LTFRB, DOTR at ADA para i-trigger na ho yung subsidy program dahil umabot na ho ng 80 last month pa lang. Sabi ng LTFRB, inaabangan pa nila ang pondong ipapamahagi na aabot sa mahigit 1.2 bilyong piso. Meron pong batas that if the price of the crude oil breaches $80 per barrel po, it will trigger the release of the fuel subsidy. Now we're waiting for the advice from the DOTR para po ibigay sa amin ng pondo para dito po sa fuel subsidy. Kung operator o tsuper ka ng modern jeep, 10,000 pesos ang ayuda. 6,500 para sa mga bus, minibus, traditional jeepneys, tourist at school buses at taxis. 1,200 sa mga delivery rider at 1,000 sa tricycle drivers. 2019 pa raw may ganitong programa. Pero wala raw natanggap ang ilan kong nakausap. Wala akong natanggap pero nakapagpasa pa ako ng form sir doon sa LTFRB. Sabi niya babalik din daw ako pero wala pa rin eh. Meron lang yung galing lang sa mga mayor gano'n. 2,000. Mabilisan lang kasi parang panggasolina lang yan sir. Ang jeepney driver naman na si Mang Robelando, imbis na 6,500 pesos, ay nabigyan lang ng 3,000 pesos na tila isang iglap lang naubos. Dito kasi umiikot ako, ang diesel ko dito 400. Kung magatatlong ikot ka di 1,400. Bali papatak lang yun, matatlong araw lang. Pag-amin ng LTFRB, dapat pang ayusin ang problemadong distribusyon ng ayuda. Nagkakaroon po kami ng problema sa pagbabayad sa mga tricycle po because this is being handled by the DILG. Kung minsan po kulang-kulang yung listahan, kaya yung previous fuel subsidy po na iniatang po at binigay ng gobyerno ay hindi pa ho namin fully na naibibigay. Kaya mas marami sa nakausap kong tsuper ang mas gusto ng dagdag pasahe na lang. Magkano ho yung sa tingin yung dagdag na tama lang, makatwiran na? Mga 5 pesos. Magkano dapat na idagdag sa flag down rate para patas-patas tayo sa krudo? Kahit mga 10 piso lang sir, 10, 20 ganun. Pag muli nilang ilalabas yung kanilang petition po, muli po namin itong didinggin. And pag meron hong merito yung kanilang petition, we will consider their petition for a fair increase. Pero depende pa rin sa sitwasyon ng tsuper. Si Mang Robelando ayaw din ng dagdag pasahe.
dahil 6 ang namamasahe niyang anak araw-araw. Kahit pa sabihin nagmamaneho ka, yung mga kasamaan mo sa bahay, yung namamasahe rin. Yun ang dapat doon. Kontrolin na lang ng gobyerno yung pagtaas ng krudo. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Pampalamig ulo muna ngayong mainit at mataas ang konsumo ng kuryente ng marami. May aasahang bawas singil ang Meralco pero sapat kaya ang supply para iwas brownout? Nakatutok si Ivan Mayrina. Kung noong Marso umabot sa 5,000 pesos ang bill sa kuryente ni Ana Morales, lalo siyang kabado ngayong Abril. Sa sobrang init kasi, no choice daw sila kundi magbukas ng aircon at electric fan. Dumadagdag pa mga gadget dahil may anak na nag-work from home at nag-online class. Siyempre, magbubukas sila ng electric fan. Magbubukas sila ng, aside sa laptop, may cellphone din silang nakabukas. So, medyo may dagdag talaga. Kaya naman laking tuwa ni Ana sa bawas singil ng Meralco ngayong Abril na aabot sa 78 sentimo kada kilowatt hour. Almost 1 peso per kilowatt hour reduction for the month of April. And for residential customers consuming 200 kilowatt hours a month, the adjustment is equivalent to a decrease of around 198 pesos. Kung ang konsumo ni Ana noong Marso ang pagbabasehan na halos 500 kilowatt hours, halos 500 pesos din ang maasahang kabawasan sa bill ni Ana na malaking tulong daw sa kanila. Idadagdag ko na siya sa bill ng tubig ko. So, mainit. Ang mga bata kung maligo, hindi lang 1, 2 beses, 3, ganyan. Nananatili namang sapat ang supply ng kuryente sa Luzon Grid, bagamat nauna nang sinabi ng DOE na magkakaroon ng mga yellow alert o pagnipis ng reserba sa mga buwan ng Abril at Mayo. Ibig sabihin yan, sa ngayon, walang inaasahang mga malawakang brownout. Pero patuloy ang paalala ng Meralco sa kanilang mga customer na magtipid sa kuryente. 10 to 40% daw kasi ang karaniwang naitatalang pagtaas sa demand tuwing summer months. Ikalawang linggo pa lang ng Abril at asahan para wang patuloy na pagtaas ng demand, lalo't inaasahan magtutuloy-tuloy o di kaya titindi pa ang init dahil sa El Nino. Sa Luzon, ang maximum demand ay typically nakita ng May. We still expect demand to increase. We still expect demand to go up until May. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Umaasa si Pangulong Bongbong Marcos na mababawasan ang mga agresibong hakbang ng China kasunod ng sabay-sabay na paglalayag ng Amerika, Australia, Japan at Pilipinas. Pero sabi ng AFP, 2 barko ng China ang namataang bumubuntot at nagmamasid. Nakatutok si Chino Gaston. Sabay-sabay na naglayag ang mga barkong pandigma ng Pilipinas, US, Australia at Japan nitong linggo bilang bahagi ng Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA. Nakilahok din sa anti-submarine drills sa mga bagong anti-submarine helicopter ng Pilipinas habang naglalayag sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Umaasa ang Pangulong Bongbong Marcos na ang pagpapakita ng iisang hangarin ng 4 na bansa ay magkakaroon ng epekto sa mga mapangahas na pagkilos ng China sa karagatan, gaya ng paggamit ng water cannon at pangaharang tuwing may resupply mission sa Ayungin Shoal. Unfortunately, I sincerely hope so. I really do. I really do. But again, so we are trying everything. We still continue to talk at the ministerial level, at the sub-ministerial level, at the people-to-people level. Lahat ng maaari natin gawin, ginagawa natin para kausap ang Chinese leadership, ang Beijing, makausap sila na wag na natin masyadong papainitin pa. Pag-usap tayo na mabuti para walang banggaan, walang cannon, walang water cannon. Hindi na mabalik sa ganun. Base sa isang statement sa China Ministry of Defense website, sinabi nitong nagsagawa ng Joint Naval and Air Strategic Patrol ang China kahapon. Sabi pa nito, under control daw nila ang lahat ng military activity sa lugar na lumilikha ng ingay sa South China Sea. Kinumpirma ng AFP na habang isinasagawa ang MMCA, bumuntot at nagmamasid sa exercise ang isang reconnaissance ship at missile destroyer ng Chinese Navy. Nakalapit daw ang Chinese warship sa 6 nautical miles pero wala na itong ibang ginawa. While we were conducting our own exercises in the West Philippine Sea, we only monitored the presence of 2
PLA Navy ships. At wala naman ginawang mga combat patrol. What we wanted to do here is to uphold the freedom of navigation and overflight. And we wanted to stress in the MCA the respect for our maritime rights under international law, namely UNCLOS. We want to send a clear message about the unity and resolve of our nations. Nagtaka naman ang National Security Council kung bakit naging ganito ang reaksyon ng China sa MMCA. Kung ginawa natin yung ating maritime patrol or yung ating MCA outside of our EEC, no? Or lumapit-lapit tayo sa mainland China or sa loob ng EEC ng China, pwede nilang sabihin they're messing up the situation, that we are messing up the situation. Pero given na nandito lang naman tayo sa teritoryo natin at ang ginagawa naman natin ay hindi naman provocative in the sense na hindi naman, it is not meant to counter any movement from their side, hindi namin maintindihan kung saan nanggagaling yung ganong klaseng reaksyon. Sa darating na Mayo, magsasagawa naman ang joint sale ang US at Pilipinas sa bahagi ng EEZ malapit sa karagatan ng Palawan bilang bahagi ng 2024 Balikatan Exercises. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Bagong serye na maghahatid ng inspirasyon at pagmamahal ang mapapanood ng ating mga kapuso sa GMA Afternoon Prime. Yan ang prinsesa ng City Jail na pagbibidahan ni Sofia Pablo at Allen Ansay na parehong excited dahil kukunan ang series sa loob mismo ng kulungan. Makichika kay Lars Santiago. Para mas maging makatotohanan ang feels ng serye at acting ng mga bida, sa totoong kulungan ang magiging set ng upcoming Kapuso Afternoon Prime series nina Sofia Pablo at Allen Ansay. Ang prinsesa ng City Jail ay kwento ni Princess, isang babaeng lumaki malapit sa City Jail kasama ang mga jail guard, at kung paano niya mahahanap ang tunay na pamilya sa tulong ng bagong inmate na si Xavier. Excited ako na ma-experience yung parang mag-taping sa loob ng kulungan. Kasi it's something new and hindi kasi lahat ng parang show na-experience yun. Sila direct nung hinahanap daw nila yung location kung saan kulungan yung paggagampanan ng eksena. Talagang pinili nila yung parang ma-experience mo talaga nasa kulungan. Hindi naman naiwasan ni Sofia at Allen na ma-starstruck sa dami ng malalaking artistang kasama nila, gaya ni Beauty Gonzalez, Dominic Ochoa, Kimpi De Leon, Altan Tay, Minnie Aguilar, at ang nagbabalik kapuso na sina Ayan Laurel at Denise Laurel at directed by Jerry Sineneng. Dagdag sa excitement dahil for the first time, magiging ka-love triangle ng Alfia si Will Ashley. Bago sa akin to titular kasi nung huling nagkatrabaho kami ni Sophie, dalawa pa lang kami nun eh. Pero syempre, I respect Alfia, pero excited ako syempre na gawin tong trabahong to. Challenging para sa aming lahat, pero gagawin namin yung best namin. Nakaka-excite titular kasi talagang kumbaga hindi rin talaga makukompleto kung wala si Will kasi ang ganda ng mga magiging eksena. Magkaugali kasi sila, like they're both really fun to be with, so excited ako sa set. Dahil alam ni Sofia na may bago siyang pamilya sa prinsesa ng City Jail, idinagdag na niya sa listahan ng guests sa kanyang upcoming debut ang lahat ng kanyang co-stars. Actually, titular ako na magsasabi, nag-invite na siya. Hindi kasi nagpakilala po ako kay, kinausap, sabi po sa akin ni Sir Dominic, natawag ka na Sofia, sabi ko 17 mo mag-18, punta po kayo April 20. Si Will, may role na raw sa debut. Sasayaw ka? Opo. Para mga TikTok dance lang naman, mga basic lang. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Bukod sa pagsisigurong walang aberya ang 2025 midterm elections, pinaghahandaan na rin ng COMELEC ang mga banta ng hacking. Ngayong buwan na rin inaasahang darating ang unang batch ng vote counting machines. Nakatutok si Maki Pulido. Hindi nawawala sa bawat eleksyon ang problema ng ilang botante na di mahanap na presinto.
Para mapadali ang paghahanap, sinimulan noon ng COMELEC ang Precinct Finder platform. Pero di tulad dati, ma-access na lang ito ngayon 2 hanggang 3 linggo bago ang May 2025 elections. Hindi natin pwedeng ilabas siya na napakaaga. Tandaan po natin, kung sakaling ang magiging number of voters natin ay 78 million, 78 million data po yun ng mga kababayan natin. Pag po yan ay nahack, Doble ingat daw ang COMELEC dahil nung nakaraang eleksyon, nakapagtala sila ng 35 million hacking attempts sa Precinct Finder system. Noong December 2023 lang, 3 million attempts naman para i-hack ang COMELEC website. Tulad sa mga yan, masasalag daw ng COMELEC kung may mga bagong tangka. Inaabangan na rin ang delivery mula sa Korea ng 110,000 voting machines na gagamitin sa eleksyon. Ipapakita sa COMELEC, media at election watchdogs ang mismong produksyon ng first batch ng VCM sa April 18 at second batch sa Hunyo. sa karanasan kasi po natin, pagka nagbinebentahan tayo, yung mismong demo, abay napakaganda. Nung diniliver na may kulang-kulang o hindi sapat yung naipakita sa atin. Gusto natin kung ano yung dinemo sa atin pinakita, mas improve pa at mas maganda kapag diniliver na sa atin. Kasabay naman ng nagpapatuloy pa ring voters registration ang Register Anywhere program tulad ng ginawa sa GMA Network Center nitong Sabado. Kasama mga naunang leg ng programa simula February 12, umabot na sa 1.7 million ang nakapagrehistro, nakapag-reactivate ng rehistro o nakapagpalipat ng rehistro. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Good news po sa sports, umakyat na sa 10 ang pambato ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Dagdag dyan ang Pinay weightlifter na si Vanessa Sarno. Yan po ay matapos ang kanyang breakthrough performance sa Women's 71 kg event ng International Weightlifting Federation o IWF World Cup sa Phuket, Thailand. Binasag ni Sarno ang kanyang 108 kg previous record sa snatch category noong nakaraang taon at gumawa ng bagong Philippine record nang bumuhat ng 110 kg. Tagumpay rin siya sa kanyang 135 kg clean and jerk dahil sa total lift na umabot ng 245 kg, nagtapos si Sarno sa ikalimang pwesto. Hindi nakakasira ang mga inilagay na payaw sa bahagi ng West Philippine Sea. Yan ang pagtatama ng BIFAR sa alegasyon ng isang pahayagan ng Chinese Communist Party na may negatibo itong epekto sa kalikasan. Tinutukan niya ni Mav Gonzalez. Pinasinungalingan ng gobyerno ang alegasyon ng isang pahayagan ng Chinese Communist Party na nakakasira sa kalikasan ang mga payaw na inilagay ng Pilipinas sa recto bank sa West Philippine Sea noong nakaraang linggo. Giit ng pahayagan na uuwi ito sa overfishing at nakasisira ng coral reefs. Itinanggihan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Wala raw nasisira sa local innovation ng mga mangingisdang Pilipino kung saan kinakabitan ng linya ang floater o pampalutang. Nilalagyan ito ng mga dahon ng niyog at buri para puntahan ng maliliit na isda na siya namang susundan ng malalaking isda na siyang huhulihin. Stationary siya, so hindi siya nakakasira ng mga coral kasi naka-float lang naman siya at nilalagay siya doon sa kung saan makaka-float yung payaw. So usually hindi ito sa mga coral reefs. So sustainable pamamaraan itong paglalagay ng payaw. Dahil din sa payaw, nakakatipid ang mga mangingisda sa paggamit ng langis. Kapag may payaw, pupunta na lamang sila sa isang permanenteng lugar kung saan nandun yung payaw. So hindi sila magpapaikot-ikot. Inalmahan din ng National Security Council ang alegasyong naninira tayo ng yamang dagat sa West Philippine Sea. Kung ang ginagawa po ng Pilipinas ay crushing the corals or gumagawa ng artificial islands, pwede sigurong sabihin ng China na tayo ay nakakasira sa kalikasan. Pero wala po tayong ginagawang ganon. Umalma rin ang chairman ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones na noong nakaraang taon lang ay nagpakita ng mga larawan ng Escoda Shoal at Rosul Reef na discolored at damaged na ang corals dahil sa aktibidad ng China. They're lying. Ginawa nga nilang airstrip yung Fiery Cross at saka Mischief Reef, mas marami na sila nasira. So siguro wala silang karapatan magsabi na nakakasira tayo sa kalikasan. Sila ang nakasira sa kalikasan. Kasunod ng pahayag ng China ay babantayan ng Philippine Coast Guard at BIFAR ang 10 payaw na inilagay nila sa recto bank. Alam naman natin, ang China Coast Guard baka
putulin lang nila to the Yun moment nga na po i-drop natin, a few days tayong umalis. So, as we speak, nandun pa naman ang ating 10 payaw. Kumpleto pa. Yes, ma'am. Katunayan, sa mismong paglalagay ng mga payaw nitong Huwebes ay hinaras ng China Coast Guard hindi lang ang mga barko ng Pilipinas kundi maliliit na bangka ng mga mangingisdang Pilipino. Pero giit nila, profesional at naaayon sa batas ang tugon nila. Sagot ng Pilipinas, This is in Rosul Reef. This only shows na ang gusto talaga ng China ay yung buong South China Sea. Ito naman nasa ibang reef naman, nasa Rosul. Since pasok po yan sa EEC, tayo lang po ang bansa na may eksklusibong karapatan na mangisda dyan. para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Sa mga nagpaplano pa lamang ng gagawin sa susunod na 2 araw lalo't magkasunod ang holiday, heto magiging lagay ng panahon. Ramdam na ramdam pa rin ang mainit at malinsangang panahon dahil sa easterlies. Bukas at sa Miyerkules, posibleng pumalo sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan. 41 hanggang 43 degrees Celsius naman sa ilang bayan sa Palawan, Tuguegarao City at Pampanga. Mainit din sa Metro Manila dahil aabot yan sa 39 hanggang 41 degrees Celsius. Pero mga kapuso, posible pa rin umulan kahit mainit. Base sa datos sa Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas lalo sa hapon sa Ilocos Provinces, Palawan, Mindoro, Samar at Leyte Provinces, Zamboanga Peninsula, Caraga, Davao Region. Magpapatuloy yan sa Miyerkules pero mas maulan sa Mindanao. May heavy to intense rains na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Malinsangan sa Metro Manila pero may tsansa pa rin na localized thunderstorm sa hapon o gabi. Samantala, ngayong April 8, magaganap ang pambihirang astronomical event na tinatawag na total solar eclipse. Nangyayari yan kapag ang buwan dumaraan sa pagitan ng mundo at ng araw. Dahil dito, pansamantalang matatakpan ang bahagi ng araw kaya pansamantala ring magdidilim sa ilang bahagi ng mundo. Ayon sa Pag-asa, hindi po yan visible sa Pilipinas dahil bukod sa gabi sa atin, hindi rin tayo kasama sa track o daraanan ng eclipse. Pero pwede itong masaksiyan ng ilan nating kapuso sa North America, sa bahagi po ng Mexico, United States at Canada. Inilabas na ng turistang content creator ang kabuang video ng labis-labis umanong singil sa kanya ng isang tricycle driver sa Maynila. Bazaar. Okay. How much? How much? Huh? 250. One people. Inilabas ng German content creator na si Sai Jin ang halos 40 minutong anyay uncut video ng pakikipag-usap niya sa tricycle driver. Tugon niya ito sa pagsabi ng driver na siya ang unang nag-alok ng 1,000 pisong pamasahe. Ayon sa content creator, makikita sa video na pinresyohan na siya ng 250 pesos ng tricycle driver bago pa man siya isakay nito. Pagdating sa lugar na bababaan, 1,500 pesos na ang sinabing presyo ng driver. Nagtawaran sila hanggang sa nagkasundo muli sa unang alok na 250 pesos. It's not about the money. It's about the principle. He stole me. He scammed me. I don't have any problem to pay the amount of price, but he tried to scam me. I'm not angry to him because he only tried to survive. Maybe I understand him. I understand him also. But when you are honest, you will earn more money and you will earn more. You will be more successful in life when you are honest to the people. Don't scam them. Kailangang bakantihin ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI ang sitio Kapihan. Kasunod ng kanselasyon ng DNR ng kanilang kasunduan dahil sa mga umunoy paglabag. Pagtiyak naman ng DNR, makatao ang gagawing pagpapaalis sa mga residente. Nakatutok si Oscar Oida. Dahil daw sa mga samot-saring paglabag sa kasunduan, tuluyan ang kinansela ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang Protected Area Community-Based Resource Management Agreement o PAC-BARMA sa Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Ito yung kasunduang nagbigay pahintulot sa grupo para magamit ang lupaing kinaroroonan ng Sitio Kapihan na nasa loob ng isang protected area sa Surigao del Norte.
Ang SBSI, ang grupong inireklamo dahil sa umunoy sa pilitang pagpapakasal at pang-aabuso sa mga batang miyembro nito. Ayon sa DENR, maraming paglabag ang SBSI sa paggamit ng lupain. Marami doon ang mga construction na hindi naaayon sa Protected Area Management Plan. At as early as 2019, nakaka-monitor na tayo ng mga illegal structure dyan. Yung radio station, meron pa nga diyang gymnasium, may wave pool pa. Pinaalala na natin sa kanila yan na bawal po yan, wala yan sa Protected Area Management Plan. Dahil sa kanselasyon ng kasunduan, kailangan ng bakantihin ng grupo ang Sitio Kapihan. Pagtitiyak ni DENR Secretary Maria Antonio Yulo Loizaga, dahan-dahan at magiging makatao ang gagawing proseso ng pagpapaalis sa mga residente. We are just doing this because we recognize na may social issue talaga po dito in this community. And there are allegations, I said earlier, of criminal activities which we need to also address by putting a stop to having people in one area na kasakasama po sila lahat with those who could be part of the perpetration of these alleged crimes. Yun daw talagang walang malilipatan. Hinahanapan na raw sila ng DENR ng lugar sa labas ng protected area. Napapatayuan naman ng bahay ng local government. We've identified as a small area for possible housing settlement at kasama po ang provincial government dito in providing the resources to actually construct those homes, no, for those that are in fact tenured migrants of this area. Kanina, natanggap na raw ng mga opisyal ng SBSI ang cancellation order. Sinusubungan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng SBSI. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Hindi raw dapat madaliin ang pagbabalik ng dating school calendar ayon po kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Sa susunod na taon, matatapos tayo mid-May at sa susunod na taon, matatapos tayo ng April and then balik na tayo sa March. Yan po ay para hindi makompromiso ang pahinga ng mga guro at estudyante. Ang desisyon yan, ayon sa Pangalawang Pangulo, bunga ng konsultasyon na ginawa nila mula sa regional hanggang division offices. Inaasahang babalik ang dating school calendar sa 2027. Nitong Marso lang nasagip ang isang batang ayon sa kanyang mga kaanak ay pinaglimos sa panahong nawawala ito. Di tulad niyan, ilan pang kaso ng pagdukot ang hindi pa natutuldukan. May sapat nga ba tayong batas para tugunan ang ganitong mga kaso? Tutukan sa special report ni Oscar Oida. Halos di na raw natutulog ang inang si Maria Jessica sa araw-araw na paghahanap sa nawawalang 12 anyos niyang anak na si Briel Josue. Sa mga nakakita po sa anak ko, baka po sakaling may nakakuha sa kanya. Sana po napapakain siya ng maayos, naaalagaan siya. Hindi po sana siya napunta sa mga masasamang loob. Tsaka dalangin ko rin po, masoli na siya sa amin. Kasi po matagal na rin siya nawala eh. Noong March 20 pa nawawala si Briel. Nakunan pa siya ng CCTV habang naglalakad palayo sa kanilang lugar sa may barangay 770 Zone 84, lungsod ng Maynila. Naiwan daw noon sa bahay si Briel. Kailangan daw kasi magtrabaho ng kanyang ina. Bagay na matagal-tagal na din naman na daw nilang nakakagawian. May cellphone po talaga siya sa bahay, hindi po siya lumalabas. Kaya lang po kasi walang wifi yun. Kumbaga dina-download lang din po yung mga pinapanood niya na cartoon. Nawalan po ng wifi, siguro po nagsawa na rin sa mga pinapanood niya. Kung saan-saan na raw sila nakarating kakahanap, pero bigo silang makita ang bata. Ano po ang nakarating sa mga sa Mindoro natin po, wala po talaga, wala na ako ng lakas ng loob. Siguro yung bata ay nakalayo na po yan talaga dito sa District 5. Hindi na po yan dito. Kasi kung dito lang, nakauwi na yan. Dahil kaming mga chairman, mayroon po kaming GC. Ang pangamba pa umano ng ina ni Briel. Kasi po may mga nababalitaan po ko, ginagamit ng mga sindikato. Yung ganun po, pinapalimos sa daan.
Tapos kukunin po yung pera. Ganito raw ang nangyari kay Ali, ang 5 taong gulang na bata mula sa Angeles, Pampanga na nakitang kinuha ng isang lalaki. Makalipas ang ilang araw na paghahanap, natagpuan si Ali sa Novaliches sa Quezon City matapos siyang mamukaan ng mga concerned citizen sa inilabas na ulat ng 24 oras. Ginamit niya talaga yung bata para mamalimos, magkapera siya. Hindi ko alam ano pa susunod niyang gagawin. Kaya hindi po pwedeng hindi siya mananagot. Kukulungan niyo po siya? Pakukulong ko po siya talaga. Ang DSWD aminadong naaalarma sa mga insidenteng gaya nito. Of course, nababahala kami. Being the agency that is lead in social protection, nababahala ang DSWD sa mga reports na may mga bata na nagagamit para maglimos o gumawa ng mga activities that are unang-una detrimental to their growth and development. Ayon sa Council for the Welfare of Children, walang sapat na datos patungkol sa mga batang dinudukot at pinagpapalimos sa lansangan. Kung pagbabasihan ang impormasyon mula sa PNP-NCRPO na nasa Freedom of Information website, mayroon lamang nakatalang 47 kaso ng mga batang nawawala. Hindi malinaw kung mas marami ang hindi naiuulat. Isa sigurong reason kung bakit walang masyadong data kung ilan yung mga batang trafficked at pinagpapalimos. Dahil siguro maaring nakakommingle din yan sa iba't ibang krimen na napagsasadlakan ng bata. Kasi ang bata po kasi, pag yan ay traffic, pwede yang i-traffic for purposes of child labor, sexual exploitation, whether online and offline. Saka pwede rin parang kung ano-anong klaseng exploitation pa, na maaring kasama na kasi dyan yung pagpapalimos. So maaring yan ay na-lump together and na-confuse na doon sa iba't ibang klaseng violence against children na ginagawa sa mga bata. Pero giit ng CWC, may sapat naman daw tayong mga batas at puspusan din ang mga operasyon ng iba't ibang law enforcement agencies para mapanagot ang mga nang-aabuso sa mga kabataan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Sprinkler sa bubong at kumot sa kisame? Ilang diskarte lang yan ng mga Pinoy ngayong tag-init. Mungkahi naman ng ilang mambabatas, heat break, pati leave para sa mga manggagawa. Nakatutok si Rafi Tima. Basa ang bubong pero hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa sprinkler na sa halip na pandilig halaman ay ikinabit na isang welder sa bubong ng kanilang bahay. At presto, ang matinding init ng yero sa katanghalian at maging paligid ng kanilang bahay nabawasan. Hindi umabot ng 1,000. Siguro, estimate ko siguro mga 800 lang siguro, wala pa. Kumpara nung wala pa ito, mas komportable na rin ang pagluluto ni Mrs. para sa negosyong kakanin. At ang kanilang anak, mas nakakapag-concentrate sa pag-aaral sa module. Parang epektibo naman. Okay naman sa pakiramdam. Si Rachel naman, kumot sa kisame ang panlaban sa matinding init. Kahit todo na raw kasi ang electric fan, mainit pa rin ang buga ng hangin. Opo, effective po. Halos nakakatulog po kami. Kanya-kanyang diskarte na nga ang mga kababayan natin dahil may mga naitatala pa ring danger level ng heat index o damang init. Pinakamataas ngayong araw ang 44 degrees Celsius sa Dagupan City sa Pangasinan at Bacnotan sa La Union. Para di mauwi sa heat stroke, payo ng Health Department ang regular na pag-inom ng tubig at pag-iwas sa pagbabad sa init. So yun lalabas yung mga heat illness, dehydration ng umpisa, tapos cramps, fatigue, tapos tuloy-tuloy sa heat stroke. So the key is at all the stages kailangan ma-prevent mo. Panawagan naman ng Gabriela Party List, mandatory heat breaks para sa mga manggagawa. Habang si Senador Jingo Estrada nanawagan sa mga kumpanya na maging maluwag sa pagbibigay ng leave sa kanilang mga empleyado sa gitna ng nararanasang mainit na panahon. Pagtitiyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos, sisiguruhin nilang matugunan ang individual na pangangailangan ng bawat probinsyang apektado ng matinding init at ng El Nino. We look at them by area. Hindi ito iba-iba ang problema sa bawat lugar. Hindi naman pwedeng shotgun lang yung one size fits all, no? Pagmatagalan na nga daw ang problema ng painit na panahon dahil sa global warming dulot ng climate change. Ang mga panandaliang solusyon, pasasan pat hindi na rin magiging epektibo. Pero may isang paraan na matagal ng subok pero hindi gaanong nagagawa, ang pagtatanim ng puno at ang paglimita sa pagputol sa mga ito. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.
What's up, madlang kapuso? Kitang-kita ang mainit na pag-welcome sa It's Showtime sa Kapuso Network dahil sa panalong ratings at pag-trend nito online. Kaya naman ang hosts, extra grateful. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. What's up, what's up, what's up, what's up? Madlang Kapuso! History has been made, madlang kapuso, sa pag-arangkada sa GMA ng bagong habit sa pananghalian. This is definitely our show and our time. It's showtime. Opo, hindi po kayo nagkakamali. Showtime po ito. At day 2 na namin dito sa GMA! At sa kanilang ikalawang araw sa GMA, lubos na nagpasalamat ang hosts sa pangunguna ni Uncabogable Superstar Vice Ganda sa milyon-milyong madlang kapuso na tumutok sa kanilang pilot episode. This is no longer a dream. This is a reality. At busog na busog kami sa pagmamahal at suporta na natanggap namin sa inyo, madlang mga kapuso! Makakaasa kayong araw-araw namin kayong pasasayahin at araw-araw namin kayong pupusuan. Yay! Grabe yung Sabado, yung views natin! Ang daming sumalubong sa atin last Saturday. Ang daming nag-abang. Ang daming nanood. Ang daming nagpaulit-ulit panoorin at saksihan yung historical na ganap nung Saturday. Maraming salamat buong Pilipinas. Ang Ultimate Slayer na episode kasi, tinutukan at pinusuan ng madlang kapuso. On air noong Sabado, nakapagtala ito ng 9.6 combined channel rating base sa Nielsen Overnight National Urban Philippines data. Higit sa doble kumpara sa katapat na programa. Nangyari yan sa unang araw na pag-ere ng It's Showtime sa GMA Channel 7, ang most dominant channel sa buong bansa. Sa buong taon ng 2023, ang GMA Channel 7 ay nakapagtala ng 93% overall net reach o projected total na 72 million viewers nationwide. Nayanig sa historical shift. Top trending din ang hashtag Showtime Sanib Puwersa, hashtag Showtime sa GMA at iba pa. Ang saya, asaran at kulitan ng It's Showtime family nagpatuloy pa hanggang sa kanilang kauna-unahang guesting sa nangungunang kapuso game show na Family Feud, kung saan sila mismo ang naglaban-laban. First question, nagharap na ang team leaders na sina Vice Ganda at Ann. Anong song ang karaniwang kinakanta sa birthday party? Pero it's a prank pala para batiin ng happy birthday ang Uncabogable star. Birthday to birthday episode ko para to. Birthday to oh, thank you! Ang first 2 rounds nakuha ng Team Ann. Pero agad namang bumawi ang Team Vice sa round 3 na tuluyang nagwagi at umabot sa jackpot round. Hindi ba nakuha ang jackpot? Wagi naman daw ang kanilang Family Feud experience. Ang saya, kala namin lot-lot na kami. Oo, kinabahan talaga kami nung una. So, unti-unti nyo na po nakikita at sasaksiyan ng mga kabalbalan namin sa Kapuso Network. At sana po maunawaan nyo. Sana po ay... Ganito kami kakulit pero masaya. Maganda yung may konting nervyos di ba? Kasama yon sa fun. So, tsaka sarap na nakita namin ulit siyempre si Ding Dong, di ba? At siyempre yung mga kasamahan natin dito na matagal na nating di nakikita, nakakatuwa. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.